So, sa mga kaitin natin dyan, meron pong nagtanong sa atin kung paano daw ba gumawa ng isang taon na time, voucher time sa Wi-Fi 5 soft. So, isang taon po, no, bali 365 days kasi gusto daw niya yung tuloy-tuloy na time ng customer na ibibigay, no, yung mga nagpa-voucher dyan. Okay, so yan po yung ating gagawin. So, magbubukas lang ako ng ating Peace Wi-Fi na naka-deploy sa ibang area gamit yung ating ZeroTer. Mag-remote monitoring lang po tayo, no? Yan. So, mag-login lang po ako dito sa ating ZeroTer account. So, doon po tayo mag-create, no, sa device natin na naka-deploy sa ibang area. So, parehas lang naman po yan kung meron kayong Peace Wi-Fi dyan na naka Wi-Fi 5 soft. So, same lang po yung process. So, sa akin gagawin ko lang kasi wala ako currently na naka standby na Peace Wi-Fi. So, magre-remote lang po tayo. So, ito po siya yung ating re-remote. Itong kadyo na sunugan. Yan po yung kanyang IP. So, copy, highlight, then copy lang po natin. Highlight, then copy. So, dito lang ako sa Chrome pala para mas maganda. Yan, then boss, mag/admin lang ako. Then, enter ko lang. Ayan, so, nare-remote po natin, no? Mag-login lang po tayo. Tapos, yung ating username. Okay, then login. Ayan, so nakalagin na po tayo using remote monitoring, no, gamit yung ZeroTer. So pag nag-create po tayo ng voucher, dito lang po tayo punta sa voucher. Ayan, tapos ito yung voucher, create natin yung generate sa baba, no, scroll down lang dito, tapos yung generate, click natin yung generate. Okay, so paano nga ba tayo magbigay, no, o gumawa ng isang taon na time sa voucher, no, para tuloy-tuloy yung time ng ating customer or yung mga nagpa-voucher sa atin or yung mga nililibre natin, no, na dinideployan natin ng ating mga Peace Wi-Fi window. So dito, pwede tayo maglagay dyan ng posable or consumable. Pero pag mga voucher na yan, ibig sabihin tuloy-tuloy, so dito po tayo sa consumable. And then, dito sa prefix, so maglagay lang po kayo dyan kung anong prefix na kung code yung ating gusto. So sa akin, sabihin ko KA. And then yung speed, kung ilang Mbps yung bibigay natin. So sabihin natin 5M. Tapos sa kabila, 5M din. Tapos yung name, so sabihin natin si client. And then yung price, no, yung price ng ating voucher, okay lang siguro yan. Client, ulitin natin. Gawin na natin kapital lahat. So yung price, kung gusto nyo lagyan ng price yung voucher na gagawin ninyo, so pwede nyo lagyan dyan. So sa akin, no, pag pinifree ko yung may bahay na pinag-deployan ko, so nilagay ko lang dyan 0. Pero kung gusto niya magpa-voucher, no, sa ibang customer, so ilagay niyo po dyan kung ilan yung or magkano yung katumbas ng isang taon na time. Okay, so for example, 0 na muna natin, no. Tapos dito na tayo sa yan, sa kanyang format. Kasi meron daw dito nakalagay 1 day, tapos 01, 00, tapos 00. So paano daw yung format ng isang taon or 1 year na voucher time. So dito ilagay lang po natin yung 365D. Yan, so ibig sabihin po niyan isang taon na po yan, no? 365D, kahit hindi na po natin lagyan ng days. So kahit D lang po ay pwede na po yan, 365D. So after po niyan, wala na po tayo dito gagalawing iba. Tumatawag pa sa atin, so disregard nyo na lang mga ka-IT. So after nun, generate lang natin. Okay, so yan, may lumabas na dito na done. And then dito, ayan na yung ating code. Okay, focus natin. Tapos yung kanyang duration nga, 1 year and 4 day and 23. So sobra na nga siya isang taon.
So, ganun lang yung mga ka-IT. Tapos, close lang po natin. Then, close natin. And then, dito makikita natin yung ating code. So, after po nyan, okay na po yan. Ito lang yung ating ilalagay sa ating voucher. So, limbawa, copy natin yan, no? Tapos, ito, sabihin natin balik tayo sa portal. Try natin. So, hindi siya nag-open. So, balik na po kayo sa inyong portal dyan. And then, i-paste nyo lang po yung ating code dyan sa may voucher mismo. And then, gagana na po. Lalabas na po yung kanyang time na 365 days or 1 year sa kanyang cellphone. Try ko lang balik sa admin yan. So, yun na po mga ka-IT. And then, kung titingnan natin ulit sa ating voucher, so, andun na po yung tinrate natin, no? So, yung duration niya, 1 year, 4 days, and 23 hours, and 60 minutes. So, parang 1 day na rin, no? May 4 day pa siya, tapos may 24 hours. So, sobra na nga yung ating na rate. So, yun na po mga ka-IT, kung gaano gumawa ng time na 1 year or 365 days.